has reached us. Even if we are undeserving, the Lord extends His hands. He reaches out to those who cry for Him. Truly, the Lord's compassion knows no bounds. So today, we will lift up the name of the Lord who goes above and beyond for His people. We will sing the loudest hallelujah. Hallelujah! For our Lord is worthy and He deserves the glory. His compassion doesn't stop, so we won't stop. Nothing shall hold us back, for we are free. We are alive. We are forgiven. COG Harvest, we will praise Him, for we are living. Hallelujah. Let's love the name of God today. Pwede bang itaas ang mga kamay na yan? At ibalakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. We thank you, Jesus. Oh, come on, we say, you are worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Come on, Church of God. We will celebrate God's goodness and mercy today, for He is able and He is worthy of all the glory. Come on, church. Oh, we sing. Grace and mercy. Grace and mercy is God. Grace and mercy. Hallelujah. We thank you, Jesus. I'm about to drown and you let me walk on the water. I've been put into the blazing fire, but you let me pass through the fire. I am not worthy to come to you, yet you have reached out to me. Come on, you sing. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. God, you deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. It's God who said, nowhere to go, then I found myself on bended knees, lost in the dark, and I can see without your guiding light. I am not worthy to come to you, yet you have reached out to me. Come on, church. I'm living by your grace and mercy. It's God. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. How can I live without your grace and mercy? Come on, let's sing it out to God. Now chains are broken by your grace and mercy. How can I live without your grace and mercy? Oh, Lord. Now chains are broken by your grace and mercy. How could I live? How could I live without your grace?
Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Hallelujah! And celebrate God's grace and mercy today. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Come on, sing it out. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Hallelujah, God. We thank you for your goodness. Hallelujah. We thank you for your grace, good God. Hallelujah. Come on, church. Lift up those hands to the Lord as we celebrate His goodness today. Hallelujah. Come on, we sing. You are good. Come on, we sing today. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. Hallelujah, we will sing. Generation To generation, we worship you. Come on, wave those hands to the air. Hallelujah. we worship you. For who you are. We worship you, Jesus. Worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Come on, we shout. You are good. Yes, God, we sing. Hey. Come on, church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, we thank you, Jesus. People from every nation and tongue, from generation to generation, We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Yes, God. you are good. Yes, God, we thank you, Jesus. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. We declare You are good. all the time. Come on, sing it out. Hallelujah. You are good. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. Come on, let's dance with the Lord. Hey. Come on, Hey, good. Woo, come on. Jesus. Hallelujah. We sing, Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are good, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, God, we sing, Lord, you are good and your mercy endureth forever. We
worthy and you deserve it, oh God. Hallelujah. Pwede po ba minsan ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. We thank you, God, for today. We honor you. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka po naming mapurihan. Hallelujah. Hayaan mo po na ang bawat labi na to, patuloy na isambit ang kabutihan mo, patuloy na isambit ang papuri para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Let me share to you the word of the Lord from Psalm 34, verse 6 to 8, and it says, "In my desperation, I prayed, and the Lord listened." Amen. Hallelujah. He saved me from all my troubles. For the angel of the Lord is a guard. He surrounds and defends all who fear him. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Hallelujah. Sino po dito ang nagtitiwala sa Panginoon? Pwede po ba nating itaas ang mga kamay na yan? Sa umagang ito, sambitin mo ang papuri mo sa Panginoon. Sambitin mo ang pasasalamat mo sa Panginoon. For our God today will move mountains. Our God today will heal all those diseases. For He is a great God. For He is the sovereign God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God, we glorify you, Lord. You, Lord. We thank you, God. Purihin ka. Oh, God, we just want you more and more today, God. Patuloy po na dumaloy ang presensya mo. God, receive our praises to you, our worship to you. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, oh, you have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful.
is running after, it's running after me. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
lifted higher and higher and higher. And Lord, we generously lifted your name higher in this place, because when we lift you up, more souls will be coming to you. More souls will be edified. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy ka naming itinataas. Nagpunta po kami sa lugar na ito para sambahin ka, para itaas ang iyong pangalan, at sa pamamagitan ng pagtaas ng aming mga kamay, ipinapahayag namin sa iyo, Panginoon, sa iyo namin sinuko ang aming buhay at patuloy na isusuko. Sa iyo namin binubukas ang aming bibig sa awiting pagsamba, sapagkat ikaw ay aming pinapasalamatan at itinataas sa lugar na ito, na sa loob ng isang linggo, naranasan na naman namin ang iyong katapatan. Salamat. Salamat sa iyong pag-iingat sa aming lahat. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Napakabuti niya, hindi mapipigil ang ating mga kamay na ipalakpak sa Kanya. O Diyos, salamat po sa iyong presensya ngayong umaga sa aming pag-awit. Muli mo kaming binisita, pinadama mo sa amin ang iyong kaligayahan. Salamat po. Lord, when we make you happy, we know it because we are as much as happy as you are. And we thank you for your presence this morning. And inaangkin po namin na hindi po mabibigo ang lahat. Ang lahat ng narito. Walang lalabas dyan, Panginoon, na hindi mo pagpapalain. Na hindi sila ma-unload ng kanilang mga burdens. Mararanasan nila ang kagaanan, ang kagalakan, ng kapayapaan, sapagkat ang iyong presensya ay babalot sa aming buong pagkatao. Kaya marami pong salamat sa iyong presensya ngayong umaga. Once again, we thank you for all of this in Jesus' name. Amen. And everybody say amen. Makakaupo na po kayo. So today po is our Eucharist, Holy Communion. Kung kayo po ay meron ng dalang ganito at saka cup, ay tumayo po uli kayo. Pinaupo ano. Pag wala po, ibig sabihin, kaya gusto ko pong malaman kasi ang iba baka wala pa. So pag wala pa po kayo, ay lalapitan po kayo ng mga ushers para bigyan. Thank you so much. So, today we are going to join as a family of God to celebrate the Holy Communion na pinagbilin po sa atin ng Panginoon. So I just like to read the Bible for you in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 30. Ito po ang nakalagay. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang sino man na kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito po pala ay magandang gawain, pero kailangan po pala ng pagsusuri sa sarili. So ngayon pong umaga, nais ko lang pong tanungin kayo, sino po sa atin dito ang first time pong magjo-join sa atin sa ganito? First time yung magtitake ng Eucharist. Praise God. If this is your first time, then I would like to invite you to bow your heads and ilapit po natin ang ating sarili sa Panginoon. Will you pray with me? Sundan niyo po ang prayer ko. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Gawin mo po akong karapat-dapat sa banal na gawain ito. Kaya naman, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Kinikilala ko po na ikaw, Panginoong Jesus, ay namatay sa cross para sa akin. Kaya sa umagang ito, nais kong buksan ang aking puso at inaanyayahan kita, pumasok ka sa aking buhay, Panginoon. Tinatanggap kita na Panginoon
at tagapagligtas. At tulungan mo akong manatili sa iyong kalooban ngayon at kailanman. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. At ito naman po para sa lahat. Tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay humingi ng paglilinis sa Kanya sapagkat sabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay iinom ng hatol sa ating sarili kung hindi po tayo karapat-dapat. Kaya tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo. Ano man ang nakita mo sa amin, Panginoon, mga bagay na hindi karapat-dapat, humingi po ako ng tawad sa iyo. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo at gawin mo po akong karapat-dapat para sa banal na gawaing ito. Marami pong salamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman ay itaas po natin ang tinapay ng sabay-sabay na sumisimbolo po ng katawan ng ating Panginoong Jesus na nabayubay sa cross para sa atin. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong siya ay pinagkanulo ay dumampot ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin. Ngayon naman, hawakan po natin ang saro at tayo po ay sama-samang iinom nito. Gayunpaman, sabi po sa verse 25, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kapag tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Sabay-sabay po nating inumin. At ngayon ay manalangin naman po tayo ng pasasalamat. Hallelujah. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pribilehiyong ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na makabahagi sa napakahalagang gawaing ito, ang pag-aalala namin sa ginawa mong sakripisyo para kami ay maligtas. Kami nakikiisa sa lahat ng ginawa mong pagsasakripisyo para sa aming kapakanan. Kaya naman, Panginoon, inaangkin din namin ang mga kalakip na mga pangako mo para sa amin. Marami pong salamat. Patuloy ka naming paglilingkuran, pupurihin, sasambahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Tayo po ay mayroong tagapagsalita ngayon na isang kabataan. Ang COG Harvest ay nagsasanay po ng mga future pastoral ministers. Nabalang araw ay papalit na po sa amin dahil wala pong forever sa mundo. Amen. I'm already 66 years old. And so, I had been developing pastors all the 20 years of my pastoring. Lahat po ng nakatayo dito ay na-develop na natin, pero kailangan pong dagdagan pa sila. Kaya nag-train po ulit, nag-train po tayo ng mga susunod na mga batches pa. At ngayon pong umaga ay ang magsasalita po sa atin ay isang training ng New Breed Leadership Training na ginagawa po ng ating church. So sila po ngayon ay maririnig natin kung paano sila magpahayag ng salita ng Panginoon. Ngunit lagi po nating tatandaan, ito po ay salita ng Diyos na ibinigay sa kanila ni Lord. Siya po ay isang girl. At siya po ay ministry head, central ministry head ng Creative Media Ministry, Antipolo, Taytay, Manila. So, siya po ay working as of now and still single. So,
So, and I think she's beautiful. So, sabi nila, without further much ado, let me introduce to you our future, who knows, pastor, if God of the Lord wills. Amen? Palakpan po natin si Sister Nedesa Kinky. Ang dami. Ang daming tao. Iba po pala yung feeling kapag nakatayo ka sa unahan. Kasi the last time na natandaan ko po, huling tayo ko sa unahan, naglilid pa ako ng worship. Share ko lang, no, sa mga may paki dyan. Anyways po, magandang umaga po sa ating lahat. At kung hindi mo pa nababati ng magandang umaga yung katabi mo, sige, pwede naman po. Hindi po natin pinagbabawal yan. Sige, batiin po natin. Magandang umaga po sa mga taong nasa likod, nasa gitna at nasa harapan. Ang daming bulong. Ganun na yung naririnig ko. OA at nonchalant. No? Sino po ang familiar sa word na to? Words na to. Dalawa kasi sila, no? OA and nonchalant. So, kung may di pa po nakakaalam kung ano ba yung ibig sabihin ng OA at ano po ba ang ibig sabihin ng nonchalant, ang OA po at nonchalant, ito yung karaniwang reaksyon ng mga tao kapag nasa isang sitwasyon sila. So, yung OA, familiar naman po tayo. Ito yung mga OA, ito yung nagbibigay ng sobrang reaksyon sa standard level ng reaksyon na pwede mong ibigay. Like, pwede mo namang sabihin, yes, no, oo. Yung mga OA, ang reaksyon niyan, trueness, true lalo. Totoo yan mga B. Sobrang above sa level ng minimum. And when we say nonchalant, pag nonchalant daw ito daw yung mga gwapo. Kasi very very calm and collected, na kung ano daw mangyari sa paligid nila, parang hindi sila nagpapakita ng interest. So sino po ba dito ang mga OA? Walang umaamin. Walang umaamin na OA, ako lang. Ako, inaamin ko naman po na OA ako kasi naniniwala ako sa pamilya namin, dapat may isang OA. At papanindigan ko yung role na yon, no? So, OA, sino yung mga nonchalant? Yung description ko kanina, yung mga nonchalant, ito yung mga pogi. Wala bang pogi dito? Wala po bang pogi sa atin? So, OA na nonchalant. So, circle of friends po natin, ito yung dalawang klase ng tao na hindi mawawala. And since sanay naman po tayong magbigay ng mga reaksyon sa napakaraming bagay at opinion sa napakaraming bagay, this very morning po, I am needing your full and active participation before we dwell into the Word of God. So, I will be showing you various pictures, tapos magbibigay po kayo ng reaksyon patungkol sa picture na ipa-flash ko sa screen. So, ano-ano po ba yung mga reaksyon na yun, Ate May? Una is, ito pala yung feeling. Ano daw yung una? Parang may naipit. Wala bang naipit dyan? Okay naman kayo, no? Una daw, magiging reaction natin is, parinig nga ulit? Ang ganda! Pwede na kayo sa praise and worship. Pangalawang reaction naman po na pwede nating ibigay ay, parang hindi masaya. Yehey! Okay, yan yung pangalawa. And then yung pangatlo po ay, oh no. Ayan yung gusto ko, talagang bigay todo po yung reaction na ibibigay nyo kapag nag-flash na tayo ng picture sa una. And ngayon po, ano ba yung unang picture na bibigyan natin ng reaction? Una, medyo malakas to. Mga matatanda na to, I believe, kasi kailangan ng pera. Dito medyo mahina eh. So, yehey, mostly nag-yehey tayo, no? Second picture, sino pong familiar sa picture na to? Ito yung parang, nag-shake ka lang naman ng ketchup. Tapos hindi mo gustong matanggal yung takip ng ketchup, tapos tumapon sa unahan. So ano pong reaction natin dito? Oh no. Parang hindi mo alam kung babayaran mo yung kinain niya o tatakbo ka na lang. Kasi hindi mo alam yung pwedeng maging reaction niya. Next. Marami narinig ako nag-oh no. Ayaw nyo ng bakasyon? Yung iba, sana all daw. Sana all talaga. And sa Batanes po to, may nakapunta na po bang Batanes? Hindi ho ako. Hindi ako nakapunta Batanes. Last picture is, hindi pa pala to last. Ano sabi dito? Worship leader. Katulad kanina, parang isipin natin ito yung scenario kanina. Handa na ba kayong magpuri ngayong umaga? Ganyan po ang reaction nyo. Ganyan po yung naging reaction natin. Ano pong reaction natin kapag ganito? Dapat, yay! Dapat po masaya tayo, may energy tayo. And last picture is,
Oh no. Oh, halo-halong emosyon na pwede nating maramdaman. Alam niyo po, base sa nakita nating mga pictures kanina at base sa narinig natin, we really have different emotions and reactions pagdating sa iba't ibang klase ng sitwasyon. And kung titingnan po natin sa sitwasyon na to, ano po kaya yung pwede namang maging reaksyon ni Jesus kapag nasa sitwasyon siya nakatulad ng ganyan? So let's find out the same situation that happened in the book of John, chapter 8, verses 2 to 11. So I'm inviting everyone po to stand up as we read the word of God for today. John chapter 8, verse 2 to 6. Now early in the morning, he came into the temple, and all the people came to him. And he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, and they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Next slide. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again, he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the eldest, even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Let's pray. Almighty God, we glorify and thank you for this gift of life. We thank you, God, for your word that's alive and powerful to change the lives of many. And this very morning, Lord, we are expecting great and awesome from you. To you who never fails us, who never ceases to amaze us, oh God, we trust you. And open our hearts and minds as we dwell in your word, and may we have that understanding, that knowledge, and that wisdom that comes from you in this very moment as we may hold on what is your message for us this morning. And this is all we ask in the mightiest name of Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Ayan po, salamat po. So, our sermons are thematic, no? Sa bawat buwan po, iba't iba yung tema na napapakinggan natin. And for this month of April, ang tema po natin is about compassion. At syempre po, ang mostly na maririnig natin every Sunday, Sunday sermons, ay about sa compassion. When I heard about the word compassion, parang naisip ko medyo similar siya sa words na sympathy and empathy and compassion. Parang silang tatlo very close to each other. Pero magkakaiba pala sila. Kasi parang magkakaiba yung pinanguhugutan nila kasi magkakaiba yung level ng nararamdaman nila. When we say sympathy, ito daw po yung kapag naiintindihan mo yung nararamdaman ng isang tao. Okay, kaya pala nangyari to kasi ganito yung nangyari sa kanya. So, simple lang, naiintindihan natin siya. And when we say empathy naman po, nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman naman ng isang tao. So, parang ganyan din ako, nangyari yan sa akin. And so, with empathy po, nagkakaroon tayo ng emotional connection. Pero ibang level naman po sa compassion. When we say compassion, bukod sa naiintindihan mo siya at bukod sa nararamdaman mo kung anong nararamdaman niya, meron ka ring willingness to erase yung pain and suffering na nararamdaman ng isang tao. And among the three, compassion, sympathy, and empathy, compassion is superior. And yung compassion na po yun, ito yung naramdaman ni Jesus dun sa binasa natin kanina mula sa book of John. Ito yung level ng compassion na naramdaman niya. So this morning po, gusto ko po na lubos nating matutunan at maintindihan ang compassion na pinakita at patuloy na pinapakita ng ating Panginoong Diyos sa akin at sa iyo sa pamamagitan ng binasa po natin kanina. So how does Jesus shows his compassion? So una, paano niya ba pinakita? Jesus saved us from the consequences of our sinful past.
So kapag may mga bagay po tayong pinipiling gawin, minsan alam natin na kaya natin ginawa to kasi ito yung magiging resulta. No? May call time kayo ng 6 a.m. Mag-a-alarm ka ng 4:30 a.m. kasi gigising ka at maliligo ka pa. And kung 30 minutes away from church ka, makakaabot ka sa 6 a.m. And the first mo na yon kasi gumising ka eh. Hindi mo pinatay yung alarm. Pero kung 6 a.m. may call time kayo, nag-alarm ka ng 4:30, tapos pinatay mo pa yung alarm kasi, ang pangit ng word na pinatay, parang iba, no? Pinatay mo yung alarm kasi sabi mo, gusto ko pang matulog, unting tulog pa. So, pinatay mo alarm, nagising ka ulit ng 5:30. Ano mangyayari? Malilate ka. Alam na agad natin. And dito naman sa kasalanan ng babae, adultery. Yun kasi yung kasalanan niya, di ba? Base sa binasa natin. Ano naman kaya yung consequences ng adultery na nagiging kasalanan ng babae base sa Old Testament? Ayan. John 8 chapter 3, then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. Sa Old Testament, sabi po dito, sige nga po, pa-next. Ano ba yung pwedeng maging consequences kapag ikaw ay nahuli in adultery? Deuteronomy chapter 22 verse 23 to 24, if a man happens to meet in town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of the town and stone to death. The young woman, because she was in a town and did not scream for help, and the man, because he violated another man's wife, you must purge the evil from among you. So sabi sa Deuteronomy, katulad din ng sinabi ng scribe, babatuhin daw hanggang sa mamatay yung babae. Sabi naman po sa Leviticus, chapter 20, verse 10, if a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. Alam po, ang medyo confusing po sa story na binasa natin. Kasi sa adultery, hindi lang naman po babae, no? Ang nakakapagtaka po sa story na binasa natin, yung babae lang yung dinala at yung babae lang yung nandun. And the question is, nasan yung lalaki? Kasi kung titingnan po natin sa mga succeeding verses, hindi concern ang mga Pariseo sa babae. Hindi sila concerned sa anong pwedeng mangyari sa babae kapag nahuli siya sa adultery, sa kasalanan nito. Hindi po sila concerned sa bagay na yon. Kasi kung titingnan po natin sa verse 6, this they said, babalikan lang po natin, testing him that they might have something of which to accuse him. This is political entrapment, no? Ang reason kaya dinala yung babae sa gitna, hindi dahil concerned sila, because of political entrapment. Gusto nilang mahuli si Jesus Christ. Gusto nila na sa na marinig mismo nila sa bibig ng Jesus Christ, na pwede siyang maging mahuli siya. So, sa tanong po kasi ng scribes, ano daw yung gagawin sa babae? So, kung titingnan po natin, kung sumang-ayon si Jesus Christ na, sige, batuhin natin yung babae na yan hanggang siya ay mamatay, mag-i-intervene din yung Roman government. Kasi during that time, ang death penalty po ay dapat dadaan sa kanila. So, medyo off siya doon kapag sumang-ayon siya. Pero sa choice naman na isa na sasabihin niya, hindi, wag natin batuhin ang babae hanggang sa mamatay siya. Contradicting naman po yun sa law of Moses. Kasi ibig sabihin, hindi niya gustong batuhin ang babae at lumalabag siya sa kautusan. And that is political entrapment. So he needs to be very careful about what he will say. Kasi mahuhuli siya. Alam niyo po mga kapatid, ganito din po dapat tayo. Nag-iingat ka rin dapat sa lahat ng sinasabi mo. No? Kasi kapag may mga taong nagtatanong sa atin, dalawang bagay lang naman kung ba't sila nagtatanong. It's either gusto talaga nilang matuto, gusto nilang malaman kung anong sagot sa tanong, or tinitest ka lang nila. Pero what if yung question na tinanong sa'yo ay patungkol sa pananampalataya na meron ka? Paano yung magiging sagot natin? Gaano ba kalalim yung kaalaman natin sa faith natin? Gaano ba kalalim yung kaalaman natin sa Word of God? Kasi what if tinanong ka eh? No? At kung naiisip mo ngayon na parang Ate May, medyo hindi pa ako ganun kalalim sa pananampalataya ko, medyo hindi pa ako ganun kalalim pagdating sa Word of God, may panahon pa, mga kapatid ko, at kung nare-realize mo yan, no? Dito po sa church natin, marami tayong events, marami tayong activities, and yung church po natin, talagang nagsusupport yan sa mga tao na gustong lumago.
Meron po tayong mga HLI classes. Mag-enroll po tayo sa mga pre-leadership, CLDP 1, 2, and 3. At kung gusto nyo pong mag-new breed, alam nyo na ang future ng new breed. Nandito na po. Kung gusto niyo po, mag-undergo po tayo sa under discipleship department. Meron din po tayong mga mentoring, C2S mentoring, magpa-mentor po tayo. And sa ministry, marami din po tayong ministry dito sa church. So we're the departments po, maraming ministry na pwede kang salihan. Kung magaling ka mag-edit, kung magaling ka mag-picture-picture, mag-media ka na. Kailangan namin ng tao, Kung gusto nyo pong i-promote ang ministry nyo, mag-new breed na po kayo para makatayo kayo sa unahan. Yun po yung time natin para i-promote, Sobrang dami at sobrang lawak po. Kasi imagine, what if ikaw yung tinanong? Kasi isipin mo yung Pariseo at yung mga scribes, alam na alam po nila ang salita ng Diyos. Tinetest lang nila si Jesus. What if ikaw ang tinanong? Kaya ngayon pa lang po, simulan na po natin magbabad sa salita ng Panginoon. Kasi your answer sa mga question ng mga tao sa paligid mo could be the instrument po para maligtas ang taong ito, para makilala niya ang Panginoon. So mag-aral po tayo, mas magpakalalim pa po tayo sa ating Panginoon, So mabalik po tayo, placing yourself in the woman's shoes. Kasi yung woman, ano ba yung pwede niyang maramdaman? Kasi nahuli siya, caught in the act yung description sa verse na binasa po natin, So ano ba yung pwede mong maramdaman kapag nandun ka sa sitwasyon na yun? So una, nakakahiya. Kasi isipin nyo, sa harap ng maraming tao, lantad na lantad ang kasalanan niya. Okay lang sana kung parang nangupit lang siya ng dos. May value pa ba yung dos ngayon? Nakakabili pa ba tayo sa 2 pesos, Kung ganun lang naman kababaw yung pwede mong maging kasalanan, medyo hindi ka mahihiya, medyo magloloko-loko ka pa kasi parang, masama ugali ko, Pero yung kababae, alam mo yung kasalanan niya, caught in the act po siya. Ano yung pwede niyang maramdaman? Kahihiyan. Sa harap ng maraming tao, lantad ang kasalanan mo. Nahihiya tayo sa harap ng maraming tao kapag lantad ang kasalanan natin. Pero ang nakapagtataka po, sa harap ng Panginoon, hindi tayo nahihiya sa kasalanan na meron tayo. But minsan, mas piniplease pa natin yung mga tao kaysa i-please natin ang Panginoon. Ito yung isang bagay na maaring nararamdaman ng babae, nung nasa gitna siya ng maraming tao. Tingnan naman po natin perspective ng mga tao sa paligid niya. Perspective nyo. Kunwari ako yung babae. Perspective ng mga tao, kapag nakakarinig tayo ng balitang, uy, si Badong daw nahuli sa kanto ng Muzon ng bababae. Kung may badong man, pangalan po dito, hindi ko po intensyon, nasiraan kayo. Example lamang po ito, Kunwari, nahuli si badong ng bababae sa kanto, anong usual na reaction natin? Gusto nating malaman agad kung anong nangyari kay badong, sa babae, tas anong ginawa ng asawa niya. Parang sobrang, akala natin, kasama tayo sa kwento ng storya kasi gusto nating malaman. Yun yung naramdaman ng mga tao, sobrang nainip sila Kasi nung time na tinanong ng Pariseo si Jesus Christ, anong ginawa ni Jesus Christ? Nagsulat sa lupa. Hindi man po natin alam kung anong sinulat ni Jesus sa lupa. Nag-calligraphy ba siya? Wala naman nabanggit po sa Bible, Hindi natin alam. Tapos isipin mo, ikaw yung tinanong, uy, Andre, kamusta ka na? Tapos ang sagot ni Andre, hindi mo alam kung nag-chat ba siya or hindi natin alam. Pero ganun yung reaction ni Jesus Christ Kaya yung mga tao nainip sila. Gusto nilang malaman kung ano magiging sagot ni Jesus. Kasi siguro ready na silang bumato. Baka nagpulot na sila ng kanika-nila ng bato. Ready na sila, nainip sila. So ito yung mga reaction ng mga tao. Isang feeling na pwedeng maramdaman ng babae, kahihiyan. Pangalawa naman po, pagkatakot. Narinig niya Narinig ng babae na sabi ng Pariseo, and alam naman po nila na ang mga Pariseo at talagang may alam pagdating sa salita ng Panginoon. At sabi na ang adultery, ang consequences nun, babatuhin ka hanggang sa mamatay. And at that very moment, alam ng babae na pwede siyang mamatay sa mga oras na yon. Nakakatakot Tayo nga, hindi natin alam kung kailan yung kamatayan natin. Pero kapag alam natin na malapit na tayong mamatay, sobrang mixed emotions tayo. Takot din tayo, May fear din tayong nararamdaman. At ganun din yung babae. Alam mo, shame, fear. Siguro nung time na yun, sobrang hopeless niya din, Kasi walang sino man pwedeng magtanggol sa kanya. Baka nga wala siyang friends, Kaya
blessed ka, yung katabi mo, kaibigan mo yan ngayon. So, gusto ko paglabas natin ng church, kaibigan mo na yung katabi mo, no? So, pwede niya maramdaman hopeless, helpless, kasi mag-isa lang siya. Nasaan yung kasama niyang lalaki? Bakit mag-isa lang siya? Helpless and alone. Pero alam niyo po ang Panginoon, yung consequences ng kasalanan natin at yung maaari nating maramdaman na pagkahiya at pagkatakot, pwede po yan tanggalin ng ating Panginoon. Ganyan ang level ng compassion ng Panginoon na gustong ibigay sa atin. No? He can save us from the sinful past na meron tayo. Lahat po tayo, kayang-kaya niyang tanggalin. Sabi sa susunod na slide, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again, he stooped down and wrote on the ground. And then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the eldest, even to the last. Alam niyo po sa verse na to, may isang bagay na nireveal ang Panginoon. Sige po, pa-next. That all have sinned. Kasi walang sino man yung bumato eh. Siguro kung may isang taong perfect doon, baka nag-start na siyang bumato, no? Pero sabi sa Bible, wala. Kasi isa-isa daw umalis. And base po sa verse na binasa natin, ni-reveal dito that all have sinned. And so, all need to be saved and freed from our sinful nature. Lahat po tayo dito. Hindi lang ako, hindi ako ganun ka-espesyal na ako lang. No? Lahat po tayo dito. Sige nga po, next slide. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. No? Iniisip mo, paano ko maliligtas ng Diyos sa consequences ng kasalanan ko? Remember that the Lord has the authority to forgive our sins. No? Kaya niya pong patawarin lahat ng klase ng kasalanan. Kung sa tingin mo, sobrang nakakahiya yung kasalanan na meron ka, yung babae, sa gitna ng maraming tao, lantad ang kasalanan niya. Kaya ng Diyos patawarin lahat ng klase ng kasalanan, maliit man na bagay o malaking kasalanan sa tingin mo, kayang-kaya yan burahin ng ating Panginoon because He has the authority to forgive our sins. At hindi lang pagpapatawad ang kaya niyang i-offer sa atin, no? Kaya niya rin po tayong linisin sa lahat ng unrighteous na bagay na meron tayo. And again, sabi nga po sa 1 John chapter 8, sorry, hindi ko po dyan nalagay, ano? Sabi dito sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. No? Ano daw po yung kailangan natin? We must confess our sins. Kailangan sasabihin natin sa Panginoon and we must acknowledge na sinner po tayo, na nagkakasala po tayo. Alam niyo po, ang problema, hindi naman siya basta-basta nasusolusyonan. Ang problema, nasusolusyonan siya, sorry. Foreigner kasi ako, nabubulol talaga ako. No? Nabibigyan natin ng solution ng isang problema kapag alam natin yung lalim ng problema. Pwede nating masolusyonan yung buong problema kasi alam natin yung naging root nun. Pero kung ang kasalanan lang nahihingi natin sa Panginoon, ay nahihingi natin ng kapatawaran sa Panginoon ay mababaw at hindi natin ina-acknowledge yung napakalalim nating kasalanan, mahihirapan ang Diyos. Nalinisin ka kasi kung mismong tayo, hindi natin ina-acknowledge yun sa sarili natin, no? We must confess our sins, mga kapatid ko. We must be humble. Magpalinis po tayo sa ating Panginoon. Kasi He is faithful and just, katulad po na nabasa natin, to forgive us. And that is the compassion that comes from the Lord na gusto niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Jesus showed His compassion to us by saving us from the consequences of our sins. At pangalawa naman po is, Jesus shows His compassion by giving us a second chance to live and sin no more. Kung titingnan po natin sa verse, sige nga po, ayan. When Jesus had raised Himself up and no one saw but the woman, He said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" Alam niyo po yung nakita kong parang amazing na part na ginawa ng Lord sa verse na to. Kasi hindi tinanong ng Diyos kung totoo ba yung sinabi ng Pariseo at ng mga scribes sa Kanya. Hindi niya sinabi na, "Anak, totoo bang nahuli ka sa pangangalan niya? Caught in the act?" Hindi niya yun tinanong, no?
Alam mo yung scenario nga, alam niyo po yung scenario na to, naisip ko, ito yung time na parang inaaway ka ng maraming tao, tapos pinagtatanggol ka ng nanay mo sa harap ng maraming tao. Ito yung na-imagine ko na scene eh. Na ipagtatanggol ka niya sa harap ng maraming tao, pero kapag kayo na lang dalawa sa bahay ninyo, kabahan ka na. Yung alam mo yung paglalapit ka na, papasok ng bahay mo, oh shucks, wala na kayo ibang kasama, baka may session na ng paluan, may session na ng kurutan, may session na ng sabunutan, kasi kayo na lang dalawa. Ganun yung na-imagine ko na sa harap ng maraming tao, ipagtatanggol ka niya kasi nanay ka niya. Tapos pag kayong dalawa na lang, ay, hindi ko po alam kung anong naranasan natin na kurot, kung gaano kalalang palo, Yan talaga yung na-imagine ko eh. Pero alam niyo po yung nakakatawa sa Diyos? Ito lang po yung sinabi niya. May nang-away ba sa'yo? No? May nang-judge ba sa'yo? Concerned pa po ang Panginoon sa atin. At ganyan din po ang Panginoon sa atin. Hindi niya na po babalikan ang kasalanang nagawa mo noon kung nailuhod mo na po yan. Kung nailuhod na po natin yan, wala na po yan, erased, zero na po yan sa Panginoon. Wala na po yan as in. Pero minsan po nakakapagtaka sa atin, hindi na nga siya binabalikan ng Diyos, tayo pa yung balik ng balik sa kasalanan. So ano mangyayari? Iluluhod na naman natin ngayong linggo ang kasalanan na to. Sa susunod na linggo, iluluhod ko ulit. Ano ba yung paghingi nating kapatawaran sa Diyos? May installment ba? Na, Lord, ito muna kasalanan ko, hihingi ko ng kapatawaran. Sa susunod na linggo, ito naman kasalanan. Hindi po ganun. Remember, binigay ng Diyos, ng amang nasa langit ang si Jesus Christ ng buong buo. No? Pero bakit tayo, nag-hold back tayo na ibigay yung buong buo nating buhay para sa ating Panginoon? Si Jesus nung time na to, concerned po siya sa babae. Kasi tinanong niya pa eh. Has no one, sige nga po, pabalik po muna sa previous slide natin. No? Sabi, has no one condemned you? Parang may nang-away ba sa'yo, anak? Ito yung parang feeling ng nanay mo na hindi ka na pinagalitan, wala nang kurutang nangyari, nilibre ka pa niya ng soft drinks. Yung soda na orange. Tapos binigyan ka pa niya ng biskwit. Habang umiiyak at pawis na pawis, iniipitan ka niya. Parang ganun yung feeling. Kasi hindi ka pinagalitan ng Diyos. Kahit ang Diyos, hindi ka niya ginudge. Hindi siya ginudge ng Panginoon. Sige po, next slide. And so if you think that the world is done with you, kasi ito po yung pwedeng maramdaman ng babae. Na feeling niya, wala na, katapusan ko na. Wala, mamamatay na ako. Wala, napahiya na ako, no? Pero alam mo yung feeling na buti na lang, mabuti na lang, nandito ka ngayon at naririnig mo ang salita ng Diyos. Mabuti na lang kasama ng babae si Jesus Christ. Kasi kung hindi, wala na. Wala na po siya. And if you ever think that the world is done with you, remember that the Lord has something great for you. At ano po yun? A second chance. A second chance again to do the right thing, to choose the right thing. Kasi sabi niya po sa babae, go and sin no more. Hindi na po siya ginudge. Kasi tingin mo, wala na, pumalya ka na. Sa tingin mo, wala na talagang solusyon yung problema mo. Sa tingin mo, hopeless ka na, helpless ka na, alone ka na, katulad ng babae. Kapatid ko, ang gustong sabihin sa'yo ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga, meron pang chance. You still have second chance. Second chances. Baka kailangan mo pa ng maraming chance. Hindi madamot ang Panginoon, Never siyang naging madamot. A second chance. So sige nga po, next slide. Sabi dito, she said, no one, Lord. Wala daw nag-condemn sa kanya. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Dito po, hindi siya sinabi ni Jesus Christ na wag ka ng mga lunya. Hindi sinabi ni Jesus Christ specific na kasalanan ng babae. Ang sinabi niya, sin no more. Hindi na po tayo gagawa ng kasalanan. Hindi na po tayo mag-under the ground ng kasalanan, no? Kasi pinatawag na tayo ng Diyos sa gantong kasalanan. So siguro pwede ko nang gawin yung gantong kasalanan, tapos papatawarin ulit ako ng Diyos. Ginawa na po nating pantsimbag si Lord noon. Kung panay bigay tayo ng bigay ng kasalanan, hingi tayo ng hingi ng kapatawaran. Sinabi po niya sa babae, sin no more. At yun po ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Sin no more, mga kapatid ko. Alam mo, sa araw-araw po ng buhay natin, nagbibigay talaga tayo ng effort. No? Dobling effort para piliin na maging righteous sa araw-araw ng buhay natin. Yun po yung gustong mangyari ng Panginoon sa ating lahat. So if you ever feel hopeless, no?
Feeling mo lonely ka, alone ka sa mga time na yun, wala kang kasama. Kasama mo po ang Panginoon. He didn't ask if the accusation was true, but rather He asked whether someone had condemned her. Alam mo, ang Diyos, hindi Kanya talaga pagagalitan kapag humingi ka ng kapatawaran sa Kanya at kung lumapit ka sa Kanya. Kasi minsan, grabe nating i-treat yung sarili natin eh. Alam mo, very too hard tayo sa sarili natin. Na pinatawad ka na naman ng Diyos sa kasalanan na yan, pero bakit grabe mo paparusahan yung sarili mo? Remember that the Lord forgives. Nagpapatawad po ang Panginoon. And He gives second chances po, mga kapatid ko. And this morning, the Lord is offering us a second chance. Kung naiisip mo ang tapos ka na, no? Katapusan mo na sa mundong ito, yari ka na, lagot ka na, wala nang pag-asa, the Lord is not done with you. The Lord is not done with us. No? Marami pa pong pangako, marami pa pong plano ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Bata pa tayo guys, 18 pa lang ako dati. No? Bata pa tayo guys, 21. No? Si Andre, ilang taon ka nag-start sa ministry, kuya? Highlight ngayon si Andre kasi media siya guys. Ilang taon ka, kuya? 15 siya, 16, di pa siya sure. 16. No, habang bata pa tayo, marami pang chance para mas lumago sa Panginoon. Para mas piliin ng tamang bagay. Sa tingin mo, 12 years old pa lang ako. Feeling ko hindi pa ako ganun ka-mature. Feeling ko hindi pa ako ready. Maganda po tayo. Alam niyo po, ang paglago ay hindi siya basta-bastang nangyayari. Ang paglago naman ng mga puno sa paligid natin, yung mga alagain nating halaman, hindi naman siya basta nangyayari agad-agad. May effort pong binibigay. Ang paglago po natin sa pananampalataya ay intentional. Binibigyan po natin ng time, binibigyan po natin ng extra effort para lumago po tayo. Tandaan po natin na ang level ng effort na binibigay natin ay nakadepende sa level ng pagmamahal na meron tayo sa ating Panginoon. Gaano niyo po ba kamahal ang ating Panginoon? Gaano ba kalaki yung time na binibigay ko sa Diyos sa loob ng isang araw? Kasi ibig sabihin po, ganun mo siya kamahal. Yung bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, ng oras, ng panahon, ng pag-iisip, yan po yung mahalaga sa atin. Kung sa tingin mong parang hindi ko deserve yung kapatawaran ng Panginoon, Church, the Lord is offering us His forgiveness. Kasi ganun po yung compassion na meron ng Panginoon. Gusto niya na malaya tayo, gusto niya na masaya tayo. Kung gusto mo pong angkinin, gusto mong yakapin, gusto mong, namnamin yung second chance na ibibigay sa iyo ng Panginoon, kapatid ko, I'm inviting you to stand and grab that second chance. I-grab natin yung second chance na to. Ganito kamahal ng Panginoon. Ganito yung level ng compassion na pinapakita sa akin ng Panginoon, no? And let's speak to Him. Let's talk to Him. Oh God, forgive me. Forgive me sa mga kasalanang nagagawa ko, sa mga kasalanang lantad, sa mga kasalanang hindi malantad. Talk to the Lord. Because He forgives and gives second chance. Hallelujah. Let's worship Him. Let's worship the Lord. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Alam niyo po mga kapatid ko, ito po ang mensahe sa atin ng Panginoon. Do
over-accommodate the sins. Katulad po kanina, OA yung reaction natin. No? Do not over-accommodate the sins, but rather act as a nonchalant over it. Dapat po hindi natin bibigyan ng pansin, hindi po natin bibigyan ng interest ang lahat ng kasalanan na nasa paligid natin. And if we want that thing na hindi natin bibigyan ng pansin ng kasalanan, let's come to the Lord and let's sing, let's ask for His forgiveness, no? Lumapit po tayo sa Kanya, bukas ng kamay ng Diyos. Tumatanggap po siya ng kahit na sino, kahit na ano, kahit ng anong estado natin sa ating buhay. But the Lord is offering you His forgiveness. The Lord is offering you His love, His great compassion, His great power over you. Hallelujah. The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. Kung gusto mo nang humingi ng kapatawaran sa Panginoon, pwede bang makita ang mga kamay na nagsisik ng forgiveness, nagsisik ng presence ng Panginoon, nagsisik ng kapangyarihan at pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Let's raise those hands. Panginoon, narito po ang mga anak mo. Narito po kami. Tinataas po namin ang aming mga kamay. As a sign of our asking for forgiveness. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran. In this very moment, Panginoon, we're grabbing that second chance. We want that second chance to do the right thing this time, Panginoon. Kikilos po kami ulit para sa iyong karyan. Aabante po ulit kami para sa aming pananampalataya. We will commit more and more sa iyong kaharian, Panginoon. We are raising our hands as we shout our praises, as we shout our worship to you, God. We want more of you, God. And we want more of you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let me pray for you, mga kapatid ko. Panginoon, narito po ang iyong mga anak, yung mga lingkod, yung tapat na lingkod na nagsisipag, nagmamahal sa iyong kaharian. And I pray, O God, na sa araw-araw ng buhay namin, ay patuloy naming piliing yakapin ang compassion mo sa amin. Patuloy namin itong maramdaman. At sa pamamagitan nito, ay mapakita rin namin ito sa mga taong nasa paligid namin. Alam po namin, Panginoon, na walang makahihigit, makalelebel sa sakripisyong binigay mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin. Pero Panginoon, naririto po kami, binibigay po namin ang puso namin ng buong buo, ang buhay po namin ng buong buo para sa iyo. We want that compassion na same sa iyo, Panginoon. We want that level of compassion na meron ka, Panginoon. At sa mga oras na to, patuloy po kami humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa namin. Panginoon, pakalinisin mo po kami, pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, nalilinisin mo kami if we confess our sins, O God. And this very morning, we are confessing all our sins, O God. Ask for God's forgiveness. Ask for God's forgiveness, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa
sa bawat isa na naririto. Sa pagbuhos mo ng pagpapala sa bawat isa. At ngayong umaga, handa po kaming ipakita ang compassion na receive namin mula sa iyo, Panginoon, para sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang aming papuri at sa iyo ang aming pagpasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Meron po ba tayong mga envelope dyan sa ating tithes and offerings? So magbibigay po ng kaloob online or physical. Itaas po natin yan sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, ito po ang aming ikapo. Ito po ang aming responsibilidad sa iyo, Panginoon. Ibinibigay po namin sa iyo ito ng tapat at buo, Panginoon. At naniniwala kami na sa pamamagitan ng aming mga ikapo ay patuloy na gagamitin ito sa paglago ng iyong iglesia at paglago ng bawat isang naririto, Panginoon. Sa iyo po namin ibinibigay ang aming mataas na papuri at ang aming mataas na pagsamba. Salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, and the great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. Amen and amen. Happy Sunday po sa ating